Sa nakaraang episode ay bumiyahe tayo magmula Malig Isabela papuntang Pangasinan. Papi, nakalagpas na tayo ng Norte 1. At nakita rin natin ang nagagandahang kabundukan sa bayan ng Aritaw. At napadaan rin tayo sa pinagmamalaking tourist spot ng Maliko. Grabing lamig dito. Kaya't halina't samahan niyo ako sa biyaheng ito. Ngayon ay babalikan nating muli ang Villaverde Trail. At ating tuklasin ang mga pagbabagong nangyari sa Maliko. Kaya tara, biyahe na tayo. Magmula sa bayan ng Rosales ay magmumotor tayo papunta sa ating unang destinasyon. At kung ang Baguio ay kilala bilang summer capital ng Pilipinas dahil sa natatanging lamig at napakagandang tanawin sa Baguio. At pangalawa naman dito ang Tagaytay na kilala naman sa napakagandang tanawin ng mga bulubundukin dito. Okay, balikan ko kayo kapag nasa share ng tank na tayo. And check natin kung nagbago ba ang entrance fee ng share ng tank or hindi. Yun maganda ring isang camping site dito sa Maliko. And marami ring mga campsite dito na nagsitayuan. At kung pine tree at lamig ng Baguio ang hanap mo, swak na swak ka rito. At ganda ng tanawin na Malatagaytay, hindi rin ito papahuli. In the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number. Napakaganda ng view, solid. Nakita mo talaga yung view dito. Ayan, pakasolid ng view. Eyes will never let it go. At konting paalala nga pala sa mga nagpupunta ng Maliko. Alay dito, mahigpit na pinagbabawal ang pagsusunog sa kagubatan. Kasi nagkaroon dati dito ng pagkasunog ng bundok, kaya mahigpit na talagang pinagbabawal yung pagsusunog dito. Kung ikaw ay gagawi sa Baguio, tsak na hindi mo papalampasin ang prutas na ito. Pero alam mo ba na meron din ito sa Maliko? Ang Benguet ay kilala bilang isang tourist spot. Dito ay makikita ang iba't ibang klase ng strawberry. Kasama na rin dito ang nagagandang iba't ibang kulay ng lettuce. Ito na rin ang pinakaunang pinagkakakitaan ng mga residente dito. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na isinusulong na ang proyektong ito sa Maliko dahil naman talaga ay napakalamig din naman ng lugar na ito. At syempre, hindi rin papahuli ang tinaguriang Philippine Wild Strawberry. Ito ay kadalasang nakikita sa malalamig na lugar. Kaya alam mo na agad na malamig talaga ang Maliko. Kasi dito rin tumutubo ang mga wild strawberry na kadalasan lang nakikita sa mga mountain province at lalong lalo na saan pa ba? Di sa Mount Pulag. Ito ay isang masarap din na pagkain. Masarap din itong dessert. Minsan hinahaluan ng gatas o di kaya sinasabay sa yogurt. Ganda ng bundok doon, oh. Check natin dito. Ayun, hindi siya gaano kita. Pero yung bundok na sinunog is nagi-green na rin siya. Ang pinaka main purpose talaga ng pagsunog sa mga bundok na yan is para tubuan ng mga panibagong sibol ng halaman or yung mga damo. Ito yung last time na blinag ko na sampinit or wild strawberry. Napakaganda, ang dami na ring pasyalan dito. Pero oversaturated na talaga. At kung gusto mo naman mag-relax at tignan ang overlooking na ganda ng mga tanawin, perfect sa ito dahil hindi lang Instagrammable, very relaxing pa ang lugar na ito.
I started falling for you, and I didn't know what to do. But I knew Syempre, hindi ko na rin papalampasin ang masarap gawin dito, ang magkape. that I watched you walk into my life, yeah. I just knew that I had to make a move. And I knew that I had to be with you. Gaya ng sabi ko kanina is hindi natin sigurado kung ito ay sakop pa ng San Nicolas, Pangasinan or hindi na. So ngayon alam na natin itong Maliko is part na siya ng Nueva Vizcaya dahil meron ng bago dito na nakalagay which is the Masonic District Region 2 Nueva Vizcaya. Ayan, South. Ibig sabihin, ano na siya, parte na siya ng Nueva Vizcaya which is nakuha na siya ng Nueva Vizcaya. Kasi dati ito is pinagtatalunan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya kung sino ba talaga yung may-ari. Ngayon malinaw na dahil meron na ditong signage na, ayan, sakop na siya ng Nueva Vizcaya South. And dito yan makikita kapag malapit ka na sa may bandang Kulibong or yung resto dito na may nakalagay na Kulibong Lutong Bahay. So ayan, diretso tayo. Paborito ng mga nagpupunta rito yung banking style. Ayan, ingat rin kayo sa mga ganito, yung mga basang daan. Kahit gaano kakapit yung gulong nyo, may dulas pa rin yan. Hindi nyo alam kung kailan kayo madudulas. Try din natin sipatin kung andyan si Idol Pasyanto. Dahil magpapapitik tayo sa kanya. Ito na, Maliko. Ayan, tahali na pero ayan, sumasabit pa rin yung ulap dun sa bundok. Nakikita mo talaga yung ulap sa bundok. Ayan, sabit na sabit na. Sarap ng lamig niya. Grabe. Very recommended talaga sa mga gustong mamasyal ng Maliko. Gusto nyo magpalamig, sobrang lamig talaga. Naka-jacket na ako, ayan, naka-jacket na tayo. Pero grabe, nilalamig talaga ako. Sobrang lakas ng hangin, ang lamig. Quality. Mataas ang araw and malamig na malamig pa rin. Bali, binalikan natin tong Maliko San Nicolas para i-update kayo kung ano na nga ba yung lagay dito. And eto ang update na lagay, sobrang lamig pa rin. Grabe. Every Sunday talaga dinadayo to ng mga motorista para pasyalan. And marami na rin dumadayo galing sa mga ibang bayan. Dati karamihan sa mga pupunta dito is yung mga taga rito lang din sa Pangasinan and Nueva Vizcaya. Pero ito dati is na-establish matagal-tagal na rin. Pero dating rough road pa to. Ito yung sinasabi kong ingatan nyo, may mga basang daan. Solid ng view. Ganda. Lamig pa. At sa hindi inaasahan, may nakita akong isang bagay na sadya naman talagang nakakasira ng ganda ng pasyalang ito. Ito na. Ito na yung sinasabi ko nung last time. Kung naaalala nyo yung malaking bato na pinakita ko dun last time na vlog natin. Ganito kagago yung mga tao dito. Dapat itong mga ganito, hinahayaan na lang kasi nasa nature yan. Pero nakikita mo talaga yung mga taong walang disiplina. Ayan, binavandalize nila yung lugar. Which is ang pangit tignan. Kasi kung titignan mo, napakaganda ng view. Nasa nature tayo. Then, ayun, ini-enjoy mo yung ganda ng view. Then, eto makikita mo. Parang nakakawalang gana na, ganito pala yung ginagawa ng mga tao dito. Kaya, sana kung pupunta man kayo dito, huwag kayong magva-vandalize ng mga ganyan. Ang pangit tignan, promise. Grabe. Diretso tayo. Nakakaurat yung mga ganyan. Pero kidding aside, ayan, parang napakakulimlim na dahil sa ulap. And napakalamig talaga.
Eto, andito na tayo sa isang coffee shop na blinag ko dati pero hindi ko pa siya nasi-share. Eto siya, yung Cup of Stories. Nung newly open to, blinag ko siya, and ngayon palawak na siya ng palawak, and meron pa ito, Cup of Stories pa. Ibig sabihin nung pumunta ako is hindi pa fully established yung Cup of Stories. Welcome to Qingdao site. Grabe lamig.